Natutuwa. Natutuwa ako sa mga bata sa labas eh. Magandang umaga dyan sa lahat ng mga bata na dyan sa labas. Pati mga teachers na nagbibilang. Pinasasayan niyo ako. Narinig ko sila mga kapatid. At sila po ay nagla-lunch dyan sa labas kasama ang kanilang mga teachers. Shout out sa inyo lahat dyan sa ating CBBA staff and students. Yeah. Pambira. Tuwan-tuwa ako. Nakita ko kanina yung mga bata. My goodness, unbelievable. Magaling sila kumain ng gulay. Yeah. Nakita ko, magaling na rin si Daniel kumain ng gulay eh. Nakita ko si Daniel, magaling na rin sumubo ng gulay. Yung isang bata, mas marami siyang kinakaing gulay kaysa kanin. Wow, kaya shout out sa inyo dyan mga bata. At sa mga magulang ng mga bata na magagaling kumain ng gulay. Alright. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Sa lahat po ng mga nakasubaybay na po ngayon. Ang dami ko na nakikita ngayon mga kapatid. At pero wala pa yata ako nakikita rito mga preachers. No? But anyways, maybe they don't need it. Well, magandang umaga. Si Gomer andyan. Alright, magandang umaga sa inyo lahat. Luzon, Visayas, and Mindanao, and even outside this country. Good afternoon. Good noon. Magandang tanghali. Pero sa akin kasi umaga pa to mga kapatid. At sa mga bagong gising, magandang umaga. At sa ngayon palang matutulog, good night. Alright. And mga kapatid, naniniwala po ako na kayo pinagpala sa mga nakaraan po natin programa. Yung first air po natin last Tuesday, I believe, yun po ay naging blessing po sa bawat isa sa atin. At ganoon din naman, naniniwala ako na magiging pagpapala ang programang ito ngayong araw na ito kasi kasama ko na dito ngayon ang mga nagbakasyunan na mga co-host po natin. No? And sa lahat po ng mga nananghalian ngayon, just go ahead, sige lang, kain lamang kayo at habang nakikinig kayo, maganda. Yan ang dahilan kung bakit tinapat natin ang programang ito ng tanghali para habang nananghalian kayo, meron kayong nasusubaybayan. Ano? At habang kumakain, yan yung pagkakataon na kayo nagkakatipon, lahat mga miyembro ng pamilya ay kayo nagkakatipon during lunch or sa panahon ng kainan. Naman might be breakfast or dinner and ngayong tanghali na ito lunch. Okay? Alright, so just keep going and again, nakikita ko po yung ibang mga kapatiran po natin dito at mamaya babatiin kayo ng aking mga co-hosts. Alright? Bigyan ko muna sila ng pagkakataon again. Luzon, Visayas, Mindanao, and outside the country, good afternoon. All right. Marnelli. Happy New Year! It's so good to be back. Maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy na nagsusubaybay dito po sa The Baptist Lunch. Binabati ko po ang ating mga viewers mula sa Davao City, kay Ma'am Weng, Ma'am Imelda, at kay Ma'am Farah, at sa lahat po ng mga nanonood from all over the Philippines. Ayan po, sabi nga po ni Pastor, nanonood yung ating mga kapatiran. Si Ma'am Roysan, si Ma'am Jovi Flomentira, si Sir Ivan, si Ma'am Yang, hello po, at si Ma'am Sandra. Yung iba po si Ma'am Cynthia na yung babate. Ayan. Actually, meron tayong viewer last Tuesday, sir, na taga Hong Kong na wala sa listahan ko. Bagong pangalan, kaya bagong pangalan siya na wala kanina. Sa lahat po, nais ko po muna bumati sa lahat. Magandang tanghali po at Happy New Year. Ito po yung aming unang pagbati sa inyo sa pagdapo ng 2025 at talagang last week na-miss ko yun. Although talagang nakinig ako at nakakatuwa talaga. Sabi ko, ay ganito pala kung nandun lang kami ni Marnelli. Meron din akong masasabing ganito, ganyan.
Talagang, i-comment ko na lang, pero napakaganda talaga ng talakayan natin na ito ang #1 show talaga na kung saan Yeah, ma'am. ang pamilya ay bubuuin. Hindi lang isang buong pamilya, kundi masaya at masaganang pamilya. Talagang nakakatuwa at pinagpala tayo na mayroon tayong ganitong klaseng programa. Wow, Hindi po amen. ito nag-e-exist sa lahat. Abay, out of 1,000, siguro tayo nag-iisa na ganito talagang nagsimula tayo ng pandemic at hindi tayo nahinto, kundi tuloy-tuloy talaga dahil nakita naman natin ang pagpapala sa bawat isa sa atin, lalo na sa mga ina ng tahanan na ngayon ay nasa kanilang mga, siguro iba nagluluto pa rin sa mga oras na ito, pero kahit kayo nagluluto, tune in and pass the link kung paano kayo pinagpala, ay inyo rin po, atin rin pong ibigay at i-share, ibahagi ang pagpapalang ito sa atin. God bless everyone at patuloy po tayong manood, makinig at mag-comment po at sisikapin po namin na basahin ang inyong mga hinuha. Salamat po and God bless everyone. Right, Joe. Alright, magandang tanghali po, North, South, East, and West Corner. And to our viewers nationwide and worldwide, magandang tanghali po sa inyo. Welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. And usapang ina na naman tayo ngayon. Usapang asawang babae. Usapang babae na naman po tayo ngayon, mga kapatid. Which I believe will always be a great blessing to all the mothers out there, the wives out there. And also sa mga young people that are watching, you need this and this will help you na maging advance mag-isip. Yan. Kaya magandang tanghali po sa inyo lahat. And of course, binabati ko rin po lahat ng South Border Mothers. Do not forget to send your pictures that you're watching this program. And of course, shout out to my wife, Ma'am Yang Elosay dyan, babe. And to Daniel and Isaac. Galingan yung pagkain ng gulay dyan. Kasi pag hindi, may palo kayo. Hindi kami kasalanan Ang din lola- ako, sir. Ang lola nyo, pagka pinapakain ako ng gulay nun, Oo. kami yun, hindi naranasan ni Maki yun eh. Ay, Oo, kami yun, sa ha? Marian pa kami nun, talagang pag hindi ka kumain nung gulay, yung kurot, specialty niya yun. Oo, grabe. Eh, saan parte, sir? Oo. Singit pa. Walang pili-pili. Kung Walang saan niya pinipili gusto. kung saan niya gusto yun. Ay, pambera. Basta, kainin mo yun, kainin mo. Ay, kay Pag, Maki. pag lululok, pagkain maduduwal-duwal, ayaw makita ni Ma'am Lerma yun eh. Ay, patay Oo, tayo ayaw niya dyan. nakikita yung ganyan. Babalik uli. Ayaw niya makita na nagduduwal-duwal ka. Kay Maki, kainin mo yung bacon, kainin mo yung bacon. Kainin mo yung bacon. Pero si Maggie, pag nadudual siya, pag umiinom siya ng Coke, hindi siya pinapagalitan. Medyo, Meron pala akong babatiin. Si Eileen, alam mo kanina, si Eileen nag-message siya sa akin na hack pala siya. Opo, kaya matagal pala siyang hindi nakakapag-message. nag-leave po siya, So nag-leave. shout out sa iyo. Ma'am, pagandahin mo nga yung sound ko. Ha? Shout out sa iyo dyan, Eileen, sa Hong Kong. At magkikita tayo dyan balang araw. No? Kasi ako'y... Parang kasama tayo dyan, ha? ako'y parang gusto ko, nafe-feel ko. Pinapahanap ko na siya ng hotel doon sa Yeah. sa Stanley. yeah. Yeah, Uy, yun ang my matindi. favorite place In in Hong Hong Kong. Kong. Yeah, Stanley. Stanley. Okay. So sa lahat ng kasama mo diyan, Eileen, no? Pasahan mo sa lahat ng pinapasahan mo sa lahat ng mga kapatiran diyan sa Hong Kong. Yeah. Hong Kong. Kong Hi Fat Choi. Lai Si Tao Loy, ha? Yeah. Malapit na sila. na yan. Malapit na Chinese New Year. Malapit na Hey yan. Pachoy. Next month Oh, na. yeah. Ito bang gray, so ano kayo dyan, Eileen, ha? Mag-tune in and again, shout out sa inyo lahat dyan at sa lahat ng mga pinapasahan mo dyan. Okay? Ito bang Gray Valenzuela, si Graham? Si Graham po yan, naginiginaw po sa China dahil Pambihira super naman kasi negative si po. Graham, maraming pangalan eh. Opo. Graham, Gray, Gam, kung ano pangalan eh. Sa Yeah. iba't ibang klase. Ewan ko kung sino-sino mga pinapasahan nito. But anyways, so saan ka man naroon ngayon dyan at ikaw ay nagtatalukbong. Kasi grabing Negative grabe 12. na talaga. Nag-negative 12 Kahit daw sa po. Japan. Opo. Kaya umuwi na si Noel kasi hindi niya na makayanan sa Japan eh. Kaya matindi talaga snow ngayon. Yun naman, alam mo, yan ang paborito. I don't know, yan ang paborito ng katawan ko eh. Yeah. So, I can Opo, drive si in the Pastor. snow. I can Hindi play. na kailangan ng Yeah. gloves.
Sila nasa Japan kami, nila Noel. May mga gloves na sila, may mga kung ano tinatalokbong. Pero ako, mga kapatid, ganito lang ako, naka-coat lang ako eh. Simple lang. Kasi, Tinanong ko nga kung meron pang panlabala. pinapasahan pa ako nila Cynthia ng mga balabal kung ano. Sabi ko, no, hindi ko kailangan yan. Wala po. Doon ko, sir, napatunayan na talagang in everything na gagawin nyo, pupuntahan, ini-enjoy nyo. Yeah. Sumasagot po si Gran, sumasagot. Oh, yeah. Ay patay, isa lang po, pastor. Marami kang pangalan, Graham eh. Ang tawag ko nga sa kanya minsan, Gam eh. Yun po talaga, Pero simula hindi ko pa siya pagkabata. natawag na Gray, kaya tinatanong ko tong Gray. So talagang nasa Gray line ka. Alright. And anyway, so alam niyo mga kapatid, gusto ko pang bumalik ngayon sa Japan para ma-enjoy ko sana yung snow. Kaya lang mga kapatid, meron tayong event eh. At China, ayoko talaga ng China. Hong Kong na lang, Hong Kong. Tama na Hong Yeah, Kong. Korea. The best. Oh, The best. So, nag-snow rin sa Korea, pero sa South hindi gaano. Pero sa North Nocor. talaga. Grabe. Yeah. So, anyway, so magandang pagkakataon na makakita ka ng ganung klaseng ano. No? Ayan, so nagpakita na tuloy si Chris sa mga sinabi ko. Chris, so, sabi mo kay Graham, isang pangalan lang ha. Yeah. Alright. So, mga kapatid, alam nyo, ang usapin natin for this year is about commitment, no? At nakita ko na rin si Brother Rick Belmonte, Brother Rick at saka si Tang, magandang tanghali sa inyong lahat, no? At patuloy lang, Tang, ang pagpapagaling. Okay? And patuloy ang pagpapagaling at pagbabawas. Alright. Alam niyo mga kapatid, napakaganda itong usapin patungkol sa commitment. In fact, merong passage dito, nandiyan sa kanina, nilagay mo ba dyan, mailalagay mo ba uli yung passage dyan sa screen? May nilagay nila sila patungkol sa Psalm 37. Okay? Sa Psalm 37, nilagay po nila, sabi dyan, commit thy way. Si David po ito. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. You see, now minsan hindi nyo maunawaan, lalong-lalo na minsan ang Psalms and Proverbs, bibigyan ko lang kayo ng tip on how to study that, no? Kasi, alam nyo, matagal-tagal na rin ako nag-aaral nitong mga ganito. Sometimes, hindi mo makikita yung context dyan, Minsan sa isang verse, parang ganyan lang. For example, verse number 5, then pag hinanap mo yung context, napakahirap hanapin. Punta ka rin sa Proverbs because it's all Proverbs, hindi mo mahanap yung context. Now, paano mo ngayon as a preacher or bilang Bible believer or yung ikaw ay nag-aaral ng Biblia, paano mo ngayon mahanap yung context? Ito ang tip ko sa inyo. If you cannot find the context in the chapter or passages, mga ilang verses yan mga kapatid So just go to the writer. The context is the life of the writer. Yan. So, pag nahanap mo at nalaman mo ang buhay ng writer, you all have the context. Okay? Alright. So, hindi mo makikita yun sa verse, hindi mo makikita sa chapter, hindi mo makikita sa libro, pero aralin mo yung buhay ng writer, madali mong malaman ang context. Okay? Now, this is a good one in the book of Psalm 37. But there's another one in chapter 16. Meron itong maganda, no? Alam nyo, actually maraming it's all about commitment in the Bible. Maraming mga passages, verses in the Bible na patungkol po sa commitment. But hindi mo makita yung salitang commit, no? Maring hindi mo makita yon. Pero ibang words and malalaman mo na merong commitment dyan, ayon na lamang po doon sa context. Okay? But in this book, passages mga kapatid, sa Proverbs chapter 16, meron din po maganda rito. And nakita ko ang ganda ng mga sinabi po dito ni Solomon. Sa verse number 1, sabi niya, the preparations of the heart in man
and the answer of the tongue is from the Lord. Ang ganda, di ba? So, tandaan nyo yan, the preparation of the heart, how you will prepare your heart, okay? It must be from the Lord, and it should be from the Lord. Okay? Now, all the ways of a man are clean and in his own eyes. But the Lord weigheth the spirits. That's why the preparation must be coming from the Lord, the preparation of the heart. Because ang sabi ni Solomon, all the ways of a man are clean in his own eyes. But it doesn't mean that it's also clean in the eyes of the Lord. Di ba? So dapat klarado, mas maganda hong medyo blurred sa atin, pero klarado sa Panginoon. Yan ho ang pinakamaganda. Alright? So, kaya ang ginagawa ng Panginoon, ito po laging sinasabi. Alam nyo, maraming mga galing magsalita, pero makikita mo sa spirit nila, malayo ang kanilang sinasabi. So, this is really true, mga kapatid. Sa sinasabi ni Solomon, na ang sabi ni Solomon, it is God that weigheth the spirits. In other words, it is God that seeth, it is God that knoweth, lahat. And then ang Diyos ang nakakaalam. Ang Diyos, pag tinignan niya, hindi lamang tinitignan ng Panginoon dito, yung sinasabi mo, yung words mo, but tinitignan dito ng Panginoon, yung attitude mo towards doon sa sinasabi mo. Okay? Pagka hindi ayon at hindi balanse, yung sinasabi mo sa spirit mo, therefore, you are just plain something, and the Bible uses the word hypocrites. You see? So, yan ho ang ginagamit po ng Biblia. Katulad ng sinabi niya sa mga Pariseo. You see? Pinupuri ninyo ako sa pamagitan ng iyong bibig, pero inyong mga puso ay malayo sa akin. You see? So, yung kanilang spirit, yung kanilang attitude ay hindi balanse doon sa kanilang sinasabi. You see that? So, paano natin mababalanse ito, mga kapatid? Paano natin ito maayos? Because, if you're preparing your heart for something, ang ganda ng issue na ito, mga kapatid, because every day, you have to prepare your heart. When the Bible says you have to prepare your heart, you have to prepare yourself. You have to prepare your soul, and you have to prepare everything in you. Because you're gonna face the day. How will you face the day if you are not ready for it? You see? So, mahirap po, mga kapatid. Mahirap harapin ang araw kung hindi ka preparado. Kung ang puso mo ay wala sa tono. You see? So, alam nyo, kagabi lamang, meron akong pinagsabihan na ganyan. You see, sabi ko sa kanila, lagi ko na muna sinasabi ito, mga kapatid. If you can remember, lagi ko ito sinasabi sa inyo, doon sa pulpito, ang lagi ko sinasabi, do not put your emotion on media. Okay? Do not display your emotion. You see? No, maraming nagdi-display ng emoji, pero wag niyong i-display ang emotion ninyo sa media. It's so bad. Kung galit kayo, wag niyong sabihin sa media, sabihin niyo kung kanino kayo galit. Okay? That is, kapatid, the practice of Christianity. That is Christianity. Okay? So kaya kinakailangan dalhin po natin, kaya kinakailangan i-prepare natin ang ating puso. But the preparation of the heart do not belong to man. Okay? Wala ho yan sa tao. Hindi ikaw magpiprepare ng puso mo. The preparation of your day, of course, your heart, para sa araw na harapin mo, is of the Lord. Sa Panginoon yan. Hindi yan sa iyo. Okay? And the answer of the tongue. If you want a good answer, pagka ikaw ay nakakarinig na hindi maganda, alright, you've got to prepare your heart. And in order to prepare your heart, alright, here's the answer. Verse number 3. Ano sabi? Commit thy works unto the Lord. Okay? That's it. So here is the word commitment. You have to align. Marami pong ibig sabihin ang commitment, mga kapatid. Kaya sabi ko sa inyo, mga kapatid, ang gustong-gusto ko rito, ano yung pinababatid sa atin ng Panginoon pag gumamit siya ng word. Kagabi, pinag-uusapan po namin yung magiging lesson natin para sa, or mga messages patungkol sa
old-fashioned Baptist revival. And then, nung kahapon, Monday, nag-aaral na po ako mga kapatid. At sabi ko sa kanila, alam mo, para maging kakaiba, at meron ka pang ma-discovering iba na mensahe, you just go to the etymology ng word na yon. Paano nabuo yung word na yon? Okay? So, marami po dito mga kapatid na pinapabatid sa atin ng Panginoon sa salitang commit. Okay? Now, in other words, you have to commit. Ang sabi ng Biblia rito, ang sabi ni Solomon, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. You see that? Now, listen, every day our thoughts must be established. When you face your friends, you should have a mind that is established. Okay? Dapat establisado po, mga kapatid, yung kaisipan natin every time na makikiharap po tayo sa tao, or else, dadalhin ka ng tao, ikaw ang iti-twist ng tao. You see, nagising ka na maayos, pero pagka hindi establish ang mind mo, maya-maya galit ka na, maya-maya sasabihin mo, sinira ng taong ito ang araw ko. You see, walang makakasira sa araw mo kung meron kang established thoughts. Okay? So you have, minsan sinasabi ko po yan mga kapatid, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon because God gave me a good rest, a good night rest, and I woke up with my mind fixed on Jesus. You see, with my mind fixed on God. So napakaganda ho ng mga ganyan, mga kapatid. You see, so you have to establish your mind. You have to establish your thoughts. And to establish your thoughts. Because this is very important, mga kapatid. Because you'll be facing many personalities, kapatid. And mga pangyayari, mag-drive ka, nandyan yung mga balasuba sa driver ng motorsiklo. Okay? Na hindi kayang pigilan. No? Pigilan ng mga enforcers. Oh. Alam naman po natin yan, mga larong ganyan. So, well, sa araw-araw na pagharap mo, kinakailangang may preparado kang puso. At kung paano mo ipiprepare ang puso, merong paraan si Solomon, mga kapatid. Ang sabi ni Solomon, commit. Okay? You have to put yourself, you have to put your works. Okay? Commit thy works unto the Lord. Another word for that, alam niyo kung anong ibig sabihin niya, kapatid? Kapag ka narinig niyo yung salitang commit, you are establishing a connection with others. Okay? You are establishing connection. So, in other words, ito sa context na ito, mga kapatid, sinasabi ni David, okay, yung puso natin, dapat konektado yan sa Diyos. Okay? Pag sinabi mong establish yan, ay konektado yan sa Diyos. Konektado yan sa Panginoon. Now, here's the thing. Gawin natin particular, sinasabi rito sa verse 3. Ano yung i-commit natin? Yung works natin. Yung ating mga gawain. Okay? Na anong ibig sabihin po niya, mga kapatid? You have to connect your gawain sa Diyos, unto the Lord. Okay? And thy thoughts shall be established. You see? So pagka nilagay natin yan sa kamay ng Diyos, wala kang aalalahanin, mga kapatid. You see? You don't have to worry, but you have to work. You see? While you're working, you have nothing to worry. You see? It's so sad that while you're working, you're worrying. Di ba? So yun ang pinakampangit yan. Na while you are working, you are worrying. Yeah? Samantalang pwede ka naman hindi mag-worry while you are working. Stop worrying while you are working. So, which one ang gusto mo mangyari? So, alin yung side na hindi ka nag-worry while you are working? Okay? Here is the thing, right here. Ulitin ko, alin yung side, alin yung bahagi ng buhay mo na while you are working, you are not worrying? Which one? Kailan mangyayari yon? When you commit yourself to God, when you commit your works to God. What does it mean? You will connect what you are doing to God. You see, kaya nag-worry tayo kasi may mga ginagawa tayo, mga kapatid, na hindi konektado sa Diyos. Alam ng Diyos, mga kapatid, na may ginagawa tayo na hindi konektado sa Diyos. Pero pagka may ginagawa tayo na pinapaalam natin sa Diyos, ginagawa natin araw-araw, Panginoon, ito gagawin ko po, ito yung gawain ko ngayon, you know. So, alam ng Diyos yan.
And then the Bible says, thy thoughts shall be established. See? So, what does it mean to be established, mga kapatid? You are firm. Firm ka dyan sa bagay na yan. Okay? Firm ka. Matibay ka. Hindi ka pwedeng mayanig. Pag ginagawa mo isang bagay na ito, sigurado ka, wala kang aalalahanin. See? Matibay ang pananalig mo. At sa matibay pananalig mo, walang pwedeng makapag-change ng kaisipan mo tungkol sa ginagawa mo sa araw-araw na yan. You see? Bakit? Established ka dun eh. You see? Established ka. Matibay ka. Pero pagka hindi mo kasama ang Diyos dyan, no, you're not established. Kaya maraming beses, mga kapatid, may kita yung mga tao, minsan kahit nagdi-devotion na sila, nagbabasa ng Bible na sila, nagpipray, biglang tumunog lang yung cellphone nila, wala na, iba na. See that? So, iyan ang pinakang matindi, mga kapatid, na yung may ginagawa tayo, pero hindi natin pinapahalagan. At kaya hindi natin pinapahalagan kasi hindi tayo established. At dahil kapag hindi tayo established, hindi natin prepare ang sarili, ang puso natin sa Panginoon. At kaya hindi natin na-prepare yan, mga kapatid, wala tayong kinunek. Hindi natin ikinunek ang ating puso sa Diyos sa araw na yan. You see that? So we are being bombarded by problems, maniningil, o ano pa man, mga bills, or whatever. You see? So that's the problem. So kaya nga po, mga kapatid, dapat bigyan po natin ng pansin ang salitang commitment. Okay? Now, kaya sa pamilya, para maiwasan natin, ang binibigyan ko kayo ng view patungkol sa commitment, na ang commitment ay napakahalaga na dapat gawin po natin sa araw-araw. See, you have to connect. You have to commit. You see, you have to put everything in the hands of God. You see, huwag kayong gagawa ng isang bagay na hindi nyo, bagamat alam yan ng Diyos, pero di ba, pagka-partner mo ang Diyos, kinakausap mo, Panginoon, etong gagawin natin ngayon. Etong gagawin ko, at ikaw ang partner ko, give me the strength, give me the power, give me the wisdom. Okay? On how to handle this. Okay? So, you're making yourself established in the minds of God, with the minds of God. You see? Pangit po na gagawa kayo isang bagay, pero hindi kayo established. Hindi kayo established doon sa mind ng Diyos. Kaya ganun lamang sinasabi ni Paul, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Okay? Alright. So, yan po ang kahalagahan, mga kapatid, ng commitment, na salitang commitment. It's so important. Hindi po pwedeng wala kang ikukommit sa Diyos sa araw-araw. Okay? Huwag mo sabihin yung gagawin ko bukas, Panginoon, ikinukommit ko na. No. Araw-araw, paggising mo, sabihin mo sa Panginoon, here is the game plan. Okay? Ano yung game plan na ito? Itong gagawin po natin. Itong ganyan. So, give me the wisdom. Okay? Alright. So, alam nyo, maaaring meron na kayo ikinumit last year, pero ano pa yung mga dapat yung i-commit ngayon to improve your life into the next level? Sabi ko nga nakaraang linggo, mga kapatid, you see, so I've given you a vision for the new season of your life. Okay? Bagong season na ito ng buhay mo. So ano yung vision mo? Kaya binigyan ko kayo ng ideas patungkol sa vision ninyo for the next season. Okay? Kasi hindi kayo makakapunta sa next level ng buhay ninyo, mga kapatid, kung hindi nyo bibigyan ng pansin ang salitang commitment. Okay? So you've got to commit. Ano yung i-commit mo ngayon? Okay? Meron akong kasama rito, mga kapatid, ating co-host dito, kasama natin si Marnelli, kasama natin si Cynthia. So, ngayon, sila muna ang unang tatanungin ko kung ano ang kanilang bagong commitment ngayon na, or naiisip na kinakailangan pa nilang i-commit, kinakailangan nilang mag-commit sa taong 2025. Okay? Ano ang kailangan pa? Ano pa ang dapat? Alin pa to improve their relationship sa mag-asawa, to improve the relationship sa mga anak, at ganun din naman to
improve the family or to bring the family into the next level. Okay? All right. This is the new season of life. So, this year, 2025, kaya dapat magkaroon tayo ng ganong klaseng kaisipan. Okay? All right. Unahin natin si Marnelli. Nag-iisip mo ako, Pastor. Ano po, sa giving po, gusto kong makapagbigay more. And the only way for me to do that po is to commit seriously dun sa ginagawa kong business, which is long overdue. And I'm so thankful kasi na umpisahan ko po yun for this year. Maraming mga orders na pumapasok and I know na mas marami pa pong iba pang mga dapat kong gawin. Kasi yun po talaga yung isang calling na hindi ko masyadong natutukan. And the Lord is giving me a burden to really give more. Yun po yung ever since na meron akong, i-share ko na yun kay Pastor mamaya kasi meron akong iniisip na matagal ko na po dapat sinabi, pinagpaalam sa inyo pero hindi ko po siya nagawa-gawa. This year po, gagawin ko po siya. Yun po yung isang commitment ko in terms of my giving. And in terms po sa family, I'll be more patient. Yun po yung commitment ko. Gusto ko po yung sinabi ni Pastor na everyday. Kasi po, ngayon may skip, hindi everyday na sasabihin mo, Lord, kinocommit ko sa'yo lahat. Yung pala yung kulang. Na this year 2025, paggising sa umaga, Lord, I commit to you everything. Give me the wisdom kung ano yung dapat kong gawin, sino yung mga taong kakausapin ko, ano yung mga dapat kong tapusin. So, although mayroon na yung nakalista, pero na yun talaga i-commit sa Panginoon. And ano po, yung sa mga activities po sa church, I'm praying po to have one more ministry this year. Pero hindi ko pa po alam kung ano. So, ayoko pong, sabi ko, Lord, kung sa ano po yung sasabihin nyo sa akin, I will obey. So, yun po yung aking commitment for this year. And makatapos sa PSS. O kailangan po commitment doon kasi 'di ba ang dami pong ginagawa, ang daming even to the finish line kahit 'di ba po para kaming naka-race, nakikita namin pero ang daming pwedeng mangyari. So pero pagka committed tayo na tapusin kung ano yung mga inumpisahan natin, then I think the Lord will give us wisdom and the strength na tapusin talaga. And commitment to be more understanding to my husband and my kids. And yung prayer life ko po na sana maibalik ko rin po yung regular prayer and devotion every day. Yun po ang sa akin this year. Babalikan ko to para ilagay ko to sa sulat ko. That's good. Alam mo, maganda kasi. Ang pinag-uusapan kasi natin mga kapatid, yung sinasabi ko you've got to set your mind na I'm not gonna be the same this year. Yes, Pastor. Whatever it is. I know, maaring nag-succeed ka last year. But how about improving more? Yung or getting more, you Yes, know, Pastor. and acquiring more, di ba? So, wala namang masama masaya ka, anong masama na maging mas masaya ka? Amen. You see? So, alam niyo dito mga kapatid, sa binasa po natin sa Proverbs 16, napakaganda na in-explain ni Solomon yung positive and negative. You see, actually, inuna niya nga yung minsan, nagbabalita tayo, minsan sinasabi natin sa tao, alam mo, meron akong sasabihin sa iyo. Good news and bad news. Anong gusto mong unahin? Good news or bad news? Sasabihin natin, bad news muna. Pero kay Solomon dito, inuna niya muna yung good. And then, makikita mo rito, yung negative side kung paano ka hindi pagpapalain. Kaya hindi ka pagpapalain. You see, so makikita nyo, alam mo, sa totoo lang, hindi naman sa tayo nagko-condemn, hindi naman sa tayo ay lalo pang, parang sinasabi natin, yan ang napala nyo. No, hindi naman ganun Pero the Bible is really true. Tingnan nyo mabuti. Verse number 4, the Lord hath made all things for Himself. Yes. So everything, kapatid, you see, everything, ginawa niya para sa kanyang sarili. There's nothing in this world that God created just for you to enjoy it without
giving back the glory to God. Amen. So if you are enjoying it, God designed it to glorify Him. Amen. You see, Tama, di ba? Pastor. So, anuman sinasabi mo, ang saya-saya ko ngayon. Pero yung saya mo, dapat makapag-glorify sa Panginoon. Amen. That's why you have to commit. You have to connect. Because every time you are happy, God is happy. Tama. If you're Amen. connected to God. But if you're not connected to God, if you're connected with God, then God is not happy with your happiness. Amen. So, kaya ang katanungan natin dito, mapatid, do you think God is happy with your happiness? You see, you're enjoying things right now, but do you think God is also enjoying that? Amen. So, yeah, that's a problem. You see, kaya makikita niyo mga kapatid, ang sabi rito, He made it God did not made it for you. Yeah. You see, in the first place, you are created by God, and everything in you is made by God. Amen. Oh, at tapos ngayon yung sasabihin mong ginawa mong ganito. Alright, tingnan nyo, verse number, tuloy natin. Maganda ito mga kapatid kasi may sariwa pang mga pangyayari na dapat maging lesson sa atin. Pero ang main goal ko ngayong umaga, kapatid, parating sa inyo is makita nyo yung the need of commitment. Amen. Yes, Pastor. Okay? All right. Now, notice what the Bible says here. Okay, verse number 4. The Lord hath made all things for Himself. Yeah, even the wicked for the day of evil. Tama. All right, sinasabi ng Panginoon, all right, you go ahead, don't connect me. You go ahead, go your way. But listen, I'm in control. Amen. I'm still in control, hindi ikaw. All right? Kaya sabi sa verse number 5, sabi ni Solomon, every what? One that is what? Proud in heart. So just imagine in verse number 1, there is the preparation of the heart. But in verse number 5, kung hindi mo prepare ang puso mo sa Panginoon, then your heart will be what? Proud. Oh, ano ang sukli nito mga kapatid? Everyone that is proud in his heart is a what? An abomination to the Lord. Abomination. At alam natin mga kapatid, sa Old Testament, whatever that is an abomination or abominable before God is being punished and destroyed by God. That is in the Old Testament. Now, hindi po ito nagbabago kasi meron pa rin po tayong nakikita na ganito sa New Testament. In fact, in the book of Revelation, ay meron pa rin po kayo makikita na soon to be destroyed. Because it is abominable before God. So what happened now here? Though what? Join in hand, he shall not be unpunished. Okay? Now, in other words, kapatid, tinan nyo. Nagkasundo-sundo, nagkasama-sama yung evil, mga kapatid. Lahat sila nagbubunye na we don't believe in God. God is zero vote here. Nagkadugtong-dugtong sila. Then they are so proud to declare their state as a godless state. So do you think this is just a coincidence? No. I can figure it out, mga kapatid, yun nangyari sa Sodom and Gomorrah. God can always rain fire. Yeah. So, you understand? Kaya nakikita niyo mga kapatid, ang danger dito, sabi ko nga, may kausap ako kaninang umaga. Sabi ko, alam mo, sino man yung nag-declare na napakayabang, na pinagmamalaki, nagtatawanan pa sila, na walang papel dito ang Diyos. Akala mo binanggit pa yung the creator of the universe. Zero vote dito. Wala siyang kamay dito. Sa pag-asenso natin dito, walang kamay ang Diyos dito na yung lumikha ng langit at lupa. Good night. Yeah. So anong nangyari mga kapatid? The Lord heard it. The Lord heard it. And the Lord is not ignorant about it. You see? So after 2 days, alam niyo na kung ano nangyari. See that? So, makikita po natin dito mga kapatid, no? It's so important. Kaya sabi ko, etong nagdeklarang ganito, ano ang makikita po natin? Nanggaling din yan sa bata eh. Nanggaling din yan sa pagkabata. Bata, tumanda, naging teenagers, naging ganun ang edad niya ngayon. Pero alam niyo nakakalungkot, she is
ignorant. And lahat na nag-agree sa kanya, they are ignorant of God. They are ignorant of the Word of God. They don't know God. Okay? They are abominable before God. So what happened now? Ito na nangyari. See that? Oh, matindi mga kapatid. See? Kaya ang sinasabi ko ngayon, ang sana makita natin dito, habang meron tayong pagkakataon, you commit na sa Panginoon. Katulad sinabi kanina ni Marnelle, iko-commit ko ang patience, more patience sa Panginoon. Bakit? Para sa aking pamilya. You see, kayo makikita niyo mga bata, kanina kapatid, natutuwa ako, kasi nag-aabang sila eh. So, bata pa sila, napakapalad, yung mga nasa Sunday school. Sapagkat balang araw, they are not with the ones na magsasabing, God has no hand and part in this success. Pambihira, mga kapatid, sabihin mo, walang bahagi ang Diyos sa tagumpay sa buhay ko. Good night in the morning. Oh yeah, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, hindi biro yan. Hindi biro. Kaya mapansin nyo, simbahan po natin, lagi ko po ngayong ini-exhort na makilala ninyo ng lubusan ng Diyos. It's not about me, it's about God. Dapat ang trabaho po ng pastor, ang trabaho ng man of God ay hindi maging palalo sa kanyang sarili, kundi i-glorify, itaas niya ang Diyos, hindi yung kanyang sariling galing. You see, maraming mga nagagaling-galingan, nagsisimula pa lang, nagagaling-galingan na eh. See, nagsisimula pa lang sa gawain ha, iilan pa lang ang tao sa kanilang simbahan. Oh. Hindi sapagkat may malaki kayong building, mayabang na kayo, may karapatan na kayo magyabang. No. It's not about it. It's about God. Tandaan nyo, si Nebuchadnezzar diyan bumagsak. Si Herod diyan bumagsak. Si Saul diyan bumagsak. Pero pag tinignan mo naman yung pasimula nila, halos wala naman. Si Saul, nakatago pa yan, nahihiya. Grabe ang inferiority niya. Yeah? So, you understand, this is very, kapatid, tragic talaga. Kasi, alam niyo kung bakit? Kasi tingnan mo lamang si Nebuchadnezzar, sino ang sumunod sa kanya? Ang sabi ng Biblia, ginawa pa rin. Yung ginawa ni Nebuchadnezzar, kahit na anong advice pa ng ibang mga taong nakakilala sa Diyos, hindi niya na pinakinggan. Bakit? Yun ang nakita niya kay Nebuchadnezzar. See? So it's so important, kapatid, na ang ating mga puso ay preparado sa harapin. Pagka, hindi ko sinasabi lamang na maaring preparado ka sa suffering, maaring ikaw ay dapat ma-prepare ka sa bundle na blessing. Kasi pagka bumagsak ang bundle na blessing, baka hindi mo kayanin, iwanan mo ang Diyos at sasabihin mo rin, walang kamay ang Diyos sa pag-asenso ko. May nagsabi na ng ganyan. Ano sabi niya? Oh, you think yung mga nangyayari rito is because of God? No, it's because of leadership. Boy, I'm telling you, mag-abang-abang lang kayo. Kaya mga kapatid, matakot po tayo. Kaya napakahalaga na i-prepare natin ang ating sarili sa Diyos. Okay? Alright, that's good testimony. Marnelle. Okay, let's hear from Cynthia, mga kapatid, bilang ina ng tahanan at asawa ng kanyang asawang lalaki. Amen. Opo. Dito po doon sa Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. Yan po yung gusto kong i-commit sa aking family. Magkaroon ako sa kanila from the start of this year na magkaroon ako ng vision sa kanila. At gusto ko pong i-copy-paste yung sinabi ni Pastor last Sunday na his desire is to see us walking in God's favor. Yeah. Yun din po yung desire ko. Yung makita ko, i-commit ko yung sarili ko na kung paano ko susuportahan yung aking family, lalo na yung aking asawa, na makita ang aming buong family na naglalakad, naglilingkod sa Panginoon. 24, 23, 22, 21 years, year 24, mga nakaraang year, nakita ko kung paano yung kamay ng Panginoon gumalaw sa amin. Inilagay kami sa mga kalagayan na kung saan lalo pa naming maa-appreciate, lalo pa naming makikita yung kamay niya, kung paano niya sinasagot yung aming mga panalangin. This year, gusto kong makita kung paano pa, yun ang lagi kong tanong sa Panginoon paano pa po ako magiging
tapat, magiging faithful sa inyo. Hindi ko po kaya na within yung aking sarili, may vision ako, pero hindi ko to kaya without your hands, without the knowledge from your word. Kaya, yun yung aking commitment for this year na sana magkaroon ako ng mas ma-level up ko yung commitment ko sa Panginoon, una sa Panginoon, maging faithful ako sa Kanya, at ma-empower pa ng vision na through His Word. At yun din, ma-treasure ko rin, maging specific din ako, yung ma-treasure ko, maging careful ako on how I will use these 3 things. Narinig ko rin to kay Pastor, yung TWO, yung time, words, and opportunity, na kung saan hindi na ito may babalik. Yung time ko sa aking asawa na minsan na overwork ako sa bahay, wala na akong time talaga. Minsan sasabihin niya, Mami, tama na yan. Magbigay ka ng time para sa akin. Ganon. Uy, Siguro, sinasabi niya yan? Opo. Ay. Ganyan po yan. Mami, tama na yan. Sasagot ko, tulungan mo ako. Yan. Tapos yung words talaga, malimit tayo dyan magkaroon ng yung sabihin na natin na nakukumit natin, yung dahil sa pagod, makakapagsalita ka na ng mga bagay na below the belt na. Yan. Kaya yung time, yung words, at saka yung opportunity. Yung opportunity na kung saan may bibigay ko yung aking pagiging ina dun sa 2 kong anak at asawa kay Brother Noel. And nais ko ring gamitin itong oras na ito, yung pagpapasalamat ko sa Panginoon, na kung saan meron akong prayers na talagang very specific yung tanong ng Panginoon. Minsan may tanong pa nga ako na, Panginoon, worthy ba ako na matanggap itong mga blessings? May mga bagay na hinihiling ako, natatanggap ko, at mga bagay na hindi ko alam, unexpected, pero ayan, talagang ang blessing, kapag talagang tapat ka sa Panginoon, lalapag at lalapag lang yan sa harapan mo. Kahit hindi mo hilingin, kapag nakita ng Panginoon yung katapatan natin sa Kanya. Kasi yung katapatan natin, pwedeng sabihin lang natin pwedeng sabihin lang sa bibig. Pero ano yung nasa inward ng ating, ano ang nasa kapuso-pusuan natin, ano yung nasa spirit natin na yun ang lalabas sa ating bibig at sa ating gawa. Yun, sir. Yeah, that's good. Kaya talagang maganda, may connection talaga, no? At sabi ng Biblia, the Lord weigheth the Spirit. It's so important. Okay? Na dapat balanse talaga yung sinasabi mo sa ginagawa mo. Okay? Alright, let's hear from John Hill. Hello po, magandang tanghali po sa atin lahat. At alam niyo po, totoo po yung sinabi ni Pastor Hill, Ma'am Cynthia Marinelli, na it should always be balanced. Because when you weigh the Spirit, kasi nakaraan pinag-uusapan namin dito, nakalimutan ko kung sino yung mga nakasama ko dito noon. Pinag-uusapan nga namin yan, sila Sir Rudy yata. Mahirap kang magsabi ng magkukumit ka. Or like say, for example, magsasabi ka ng isang bagay na magkukumit ka, pero at the same time, wala doon yung loob mo. Hindi buo yung loob mo sa commitment. Because you cannot do that actually. Halimbawa, kaya nga yun yung sinasabi namin sa young people na wag nyo nang pausuin yung hindi na uso sa atin New Year's resolution, New Year's commitment. You see? Yun ang pinakamaganda. Wala nang resolution. Kaya hindi naman, wala nangyayari sa mga resolution Kasi they don't understand what commitment is all about Diba? In fact, kung gagawa ka rin ng ganun, tapos wala ka rin namang commitment, wala ka rin matatapos. Kaya, maganda po yung sinabi na yun ni Pastor Hill talaga na, commitment will really help you to understand yung situation na gusto mong, yung kakaharapin. Yung sabi nga ni Pastor Hill na next season of your life, it's very important. Sabi niya kanina, it's very important that we see the importance of commitment sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Lalong-lalo sa mga mothers na nandiyan dyan, sa mga wives na nandiyan dyan, it's a very important na yung sinasabi ng Biblia na commit thy way unto the Lord, and sabi ng Biblia, kasi sinabi ko po dito trust ay sinabi niya po dito, trust also in Him. Minsan kasi, gusto natin, dahil alam niyo naman, siyempre, mga mothers, kumbaga, may diskarte. Kumbaga, ang mga nanay, saludo ko sa mga nanay, sa mga diskarte ng mothers, at pagdating sa mga trabaho, sa mga gagawin sa bahay, kaya nga minsan, halos ang mindsetting, tapusin sa loob ng isang araw, lahat ng gagawin, kulang ang isang araw, pero gusto tapusin sa loob lang ng isang araw, pero hindi naman talaga posible mangyari yun. Pero sabihin, I've witnessed, I've seen,
a lot, and personally ay yung ano po yung tactics, kumbaga yung pamamaraan na meron ng isang nanay, ang isang asawa, yung diskarte na meron. Meron po kayong ganyang attitude. Kaya nga ang nangyayari, kaya you have to watch that out because you might commit in your words, but you will never trust your commitment to God. Now, kasi maliwanag yung sinabi ng Biblia, commit thy ways unto the Lord, trust also in Him. You see, maliwanag kung gusto ko lang pong balikan yung talata mo na yung sinasabi mo ng Biblia. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Minsan kasi, ang kailangan na mabantayan is that you're going to make a commitment, but you're going to do it your way. You see, so walang trusting, which is, in fact, the word commit itself, kung pag-aaralan nyo po yan, the word commit in the verb form, when it's action form, it's to entrust. You see, hindi ka lamang gumagawa ng agreement, but you're also entrusting the way. Kaya nga gusto ko itong tambalan po na ito ng Proverbs at ng Psalms at saka Proverbs. Sa Psalms, commit thy ways. Sa Proverbs, commit thy works. Kasi hindi pwede na iba yung way at iba yung work pagdating sa commitment. And both of this, you have to entrust it to God. Huwag niyong gawa ng sarili niyong diskarte. Huwag niyong gawa ng sarili niyong pamamaraan. Narinig niyo naman po sa mga mothers na nanonood po and wives that are watching right now. Dito si Ma'am Marinelli, Ma'am Cynthia, nagsabi sila ng commitment. Nagsabi sila, si Ma'am Cynthia, sinasabi niya, ganito ako sa kukumit ko na ganito na ako magsasalita sa asawa ko, ganito makikitungo sa asawa ko. But at the same time, the other way around, gagawa naman kayo sariling pamamaraan na hindi ayon sa, kumbaga, you don't trust it the way you say that this is my commitment for this year, pero yung pamamaraan mo, you don't entrust it to the Lord. Ikaw ang gumagawa ng pamamaraan to accomplish your commitment, to pursue your commitment, and that's very wrong. Wala na yung entrusting doon. Wala na yung Panginoon doon. Ikaw pa rin yun. You see, and before you know it, sabi nga ni Pastor, hindi mo pwedeng maiwasan na parehas ka pa rin ng dati. You see, hindi mo na maiwasan yun. Ganun ka pa rin. Sabi nga ni Pastor kanina iba ako dapat ngayong taon na ito. Paano ka mag-iiba kung yung pamamaraan mo noong 2024, siya pa rin ipagsisiksikan mo sa gagawin mong commitment ngayong 2025? Mga kapatid, araw sa mga mothers dyan, sabi ko nga po, saludo ako sa inyong pamamaraan, sa inyong diskarte sa buhay, saludo ako lalo na pagka naiiwan. Kaya nga minsan, yan ang tinatakil namin sa mga fathers, sa sobrang talented at kaisipan ibigay ng mga mothers ng Diyos sa mga mothers, sa mga wives, pagdating sa daanan, ay inaasa na ng mga tatay. So nawawala yung leadership, nabubutol na lang sa pagpo-provide ng kailangan pera. And then that's it. Pero sa running in the home, wala ng tatay. So, kaya ko lang sinasabi yon. It's because for the sake of illustration na yun yung characteristics na meron kayo. Marami naman tayo makikita sa Bible na ganyan na mothers na ganyan. Nanay ni Moses. Dumiskarte yun. You see? So, ibig ko lang po sabihin, mga mothers, when you, and sa mga wives that are watching right now, when you make a commitment to God, make sure that commitment, you're entrusted to Him. Huwag kang maghanap at huwag kang gumawa ng sarili mong kapamaraanan para mai-pursue yung commitment mo for this year, 2025. Hanapin mo palagi yung Diyos. Hanapin mo palagi, Panginoon, paano ko gagawin itong commitment? Panginoon, ano yung next na gagawin ko dito? Paano yung ganito? Huwag mong diskartehan ng sayo. Amen. Huwag mong diskartehan ng sayo because before you know it, it's not God who's helping you with your commitment. It's just you. So para ka lang nagplano sa sarili mo na wala ang Diyos. And that's not commitment after all. Yun lang po, sir. Maraming salamat po. Yeah. Alam nyo talagang napakahalaga, kapatid, na may prepare talaga ang puso natin. Kaya ang unang-unang titignan natin is our heart really in tune with God. Because that is where commitment starts. So, wala kang i-commit kung ang puso mo ay malayo sa Diyos. So, laging may reservation. Anything na commitment na merong reservation is not commitment at all. See? So, kapag ka sinabi nating commitment, you're giving everything. You are giving everything to God. You are putting everything in the hands of God.
Kaya sana makita po natin to mga bagay na ito mga kapatid sapagkat ito yung magbibigay sa atin ng buhay. Ito yung magbibigay, magpupush sa atin into the next level ng atin pong buhay sa taon na itong 2025. Sabi ko sa inyo, you have to make another, you have to be different, you know, from doon sa dati mong kalagayan. So, desire to do that. Desire to be different this year from the past year. So, yan ang pinakamaganda. And it will only happen when you commit yourself to God. When you put yourself, you trust yourself in the hands of God. You trust your way, you trust your work, in everything that is in you, kapatid. Man. Ipagkatiwala natin yan sa Panginoon. Kung wala talaga, wala. I mean, I'm telling you, matutulad lamang tayo sa iba na pagka hindi mo pinagkatiwala sa Panginoon, kukunin mo ang glory. Sasabihin mo, it's because nakapag-aral ako ng ganito. It is because nakaranas na ako ng ganito. It is because may pera ako, may ganito ako. No. No, I'm telling you, nakita ko na ang mga tao, mga kapatid, na may mga kakayanan, may pera, may malaking bahay, may magandang sakyan, may pinag-aralan, pero nag-suffer. Yeah. Pero ang ganda na sinabi ng Biblia. Sabi ng Biblia, I will not let the righteous to suffer. You see? So yan ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid. And ayon sa testimony ni David, sinasabi niya mga kapatid na ako'y dati bata pa, pero ngayon ako'y matanda na, pero hindi ko nakita ang mga righteous na naghihirap. Okay? So, yan po mga kapatid. Kapag napakaraming ebidensya. Napakaraming ebidensya. In fact, isa yan sa mga ilalatag ko during the conference if I have the time. Pero talagang grabe ang aking pong desire. Lahat na sasabihin ko ngayon ay naka-outline na at patuloy pa ako nag-outline para po mga kapatid sa ating conference na darating next week. Okay? Kaya mahalaga po na makita po natin ang mga bagay nito. So, sa taon na ito, pag-ibayuhin po natin yung taon na ito, the year of commitment. Sabi ng iba, sa mundo, this is the year of snakes. Then, bakit ibibigay natin sa mga ahas ang taon na ito? Wag. Itinanong ko na to eh. Year of the snakes daw to eh. Snake ba kayo? Chinese. Yeah, pero hindi natin ibibigay ang taon na ito sa mga ahas. Kainin ang sawa. Ay. Kahit na aahas pa sila at sabi nga ni Noel, malaahas pa yan. Pero hindi natin ibibigay ang taon na ito sa mga ahas. This year is God's year. God never stopped to be God on 2024, but God is still God this 2025. And He is still our God. Amen? He never stopped to be my God. Salamat sa Panginoon. He is my God forever. He is an omniscient, omnipotent, omnipresent God. Amen. All right. So, mga kapatid, I hope natulungan kayo sa simpleng paraan kasi alam nyo, may hinahabol na naman po kaming oras ngayon. Meron naman akong appointment at 2 o'clock and ako po ay naniniwala na kayo po ay pinagpala sa programa pong ito, no? And ako po ay naniniwala na pagka ito po ay inilagay lamang natin, ang dami. Kasi sabi ko nga mahalaga po ito. Mahalaga po ito. Saka ko na lang i-explain sa inyo pagka nandun na tayo sa conference, mga kapatid. Pero when you commit yourself, you're making a decision. And in making decision, you need an information and you need an examination and so on. Saka nyo na malalaman na gusto yan, mga kapatid. But ang sabi ko, ngayon sana nakita nyo ang pangangailangan na gumawa ng commitment. No? You've got to commit. You've got to learn to commit. No? Huwag kayong matakot sa responsibility. Huwag din kayong tandaan nyo po, whether you commit or not, you are accountable to God. Accountable ka lagi sa Panginoon. Ano man ang gagawin mo, lagi kang accountable sa Panginoon. Okay? Tandaan nyo, may pinagkatiwala. Ang buhay na ito ay pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Meron tayong accountability sa Panginoon. Okay?
Alright. So, sana po ay natulungan kayo ng programang ito. Again, maraming salamat. Nakita ko po dyan ang ilan sa mga preachers. Nakita ko si Pastor Lowy. Magandang tanghali si Pastor Lowy. And si Pastor Edwin Peralta. And si Pastor Dexter, nakita ko rin dyan. Okay? And salamat sa Panginoon at patuloy na pagpalain ng mga gawain na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Okay? Alright, huling pananalita mula kay Mernelli. Naalala ko po yung last na preaching ni Pastor nung New Year na this could be the last year na binigay sa iyo na chance ng Panginoon to till that ground around the fig tree. So what if this is the last year, tas itatapon ka na. Yeah. Kasi wala ka rin namang ginagawa, hindi ka na napapakinabangan, uwi ka na lang dito. So yun po yung iniisip ko na, yes, if this is my last year, then I have to do all the commitment, without reservation, sabi nga ni Pastor Hill, without reservation. Kasi kung may reservation ka, hindi ka pa committed. So yun po yung take away ko ngayong araw na to. Maraming salamat po sa inyo ng mga nanonood and magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode dito pa rin po sa The Baptist Lunch. Yeah. Andiyan din pala si Ian Juarez. Oh, yeah. Okay. Magandang tanghali sa iyo. Go ahead, Cynthia. Ako, pagpapatuloy ko talaga na magkaroon ng vision for this year. At ito'y napakahalaga dahil preparation of the heart na to Preparation of the heart in man and the answers of the tongue is from the Lord. At yung vision kong yun ay nililay down ko sa Panginoon. Sinabi ko na kanina, hindi ko kaya ito sinabi nga ni Sir Joe kanina na ang mga nanay may abilidad, mga diskarte. Pero yung discarding yun, ililay down ko lahat sa Panginoon. Kasi hindi ko alam kung ang gagawin ko talaga at totoo na yung ating plano ng tao, wala yan sa harapan ng Panginoon. I-lay down natin ang lahat-lahat sa Panginoon. I-commit natin yung ating sarili, yung ating family, na we will walk uprightly sa harapan ng Panginoon. Yun lamang po at gusto po nating ito ang ating maging year. This is our year, 2025. Amen. Pasayahin natin ang Panginoon. Amen. Saka hindi pa sasahin. Alam niyo naman po na mga kapatid, yung ahas, yung naging sumpa doon sa Garden of Eden, kaya hindi makakapagbigay ng kasiyahan niya sa Diyos. Dapat tayong tao makapagbigay ng kasiyahan sa Diyos. Okay? Go ahead, Jack. Alright, muli para sa lahat po ng mga mothers and wives out there, make it sure that katulad ng pinag-usapan natin kanina, entrust your commitment to the Lord. Entrust your commitment to the Lord. At the end of this year, masasabi nyo, He bring it to pass. Yeah, maliwanag po yung Biblia, napakatotoo po ng Biblia. Kailangan lang po natin ay patuloy na lumago sa pananampalataya at patuloy na maging committed sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. At pagkilala, palaguin pa natin lalo yung pagkakilala natin sa Diyos. Yun po muli, magandang tanghali po muli sa North, South, East, and West Corners. And of course, South Border Mothers na nag-send ng inyong mga pictures sa ating GC. God bless you all and keep on growing. Alright. So maraming salamat po sa lahat po ng nagsubaybay po ngayon. And ako'y niniwala na sa susunod pa ay marami pa po tayong magaganda na mga gabay na maririnig po dito mga kapatid. Sapagkat kailangan po natin, kailangan natin. Gusto nating maging mas maganda pa, kailangan po natin yung counsel ng iba. Alam nyo, nakakalungkot ngayon mga kapatid kapag ang mga bata ay tumigil sa pagbabasa ng libro pagkatapos na nila mag-aral. Para mga preachers na pagkatapos mag-aral sa Bible School, tapos na pag-aaral nila ng Biblia. No, hindi po ganon. Tuloy-tuloy pa. If you want to improve your life, keep on reading, keep on gathering informations, and that will help you succeed sa buhay na ito and push you to the next level of your life. Okay? So again, maraming salamat po at kami nagpapaalam na hanggang sa susunod po na The Baptist Lunch on Tuesday, next Tuesday, mga kapatid. Next Tuesday, meron pa. Revival na po yun. Yeah, sa hapon naman yung revival. Pwede pa tayo sa tanghali para may maimbita tayong, may mga bisita na tayo niyan. Yan. So, kaya pwede na silang maka-join sa atin. Okay? Alright. So, again, nagpapaalam na po kami
and enjoy the rest of the day. God bless you all, and God knows I love you all. Bye. Bye! Amen. Made out that his word is true. Well, I've chosen to believe it. Now how about you? God said it, and I believe it, and that settles it for me. Faith is the essence of things unseen, the substance of things hoped for. God's word has said it, and I believe it, for the miracle has happened to me. God said it, and I believe it, and that settles it for me. God said it, and I believe it, and that settles it for me. Though some may doubt that his word is true, I've chosen to believe it now. How about you? God said it, and I believe it, and that settles it for me. Do you believe that God created you just like he told you in his word? Do you believe that every world in space came to place by his own heart? Do you believe that God can change your life and give you freedom from your sin? He'll open every door that blocks the way, and now you can say within, God said it, and I believe it, and that settles it for me. God said it, and I believe it, and that settles it for me. Though some may doubt that his word is true, I've chosen to believe it now. How about you? God said it, and I believe it, and that settles it for me. God is the author and His the ending of all that I believe in. Life more abundant is yours for the asking. The miracle can happen to you. God said it, and I believe it, and that settles it for me. God said it, and I believe it, and that settles it for me. Though some may doubt that His word is true, I've chosen to believe it now. How about you? God said it, and I believe it, and that settles it for me. God said it, and I believe it, and that settles it for me. God said it, and I believe it, and that settles it for me. Though some may doubt that His word is true, I've chosen to believe it now. How about you? God said it, and I believe it, and that settles it for me. Though some may doubt that His word is true, I've chosen to believe it now. How about you? God said it, and I believe it, and that settles it for me. God said it, and I believe it, and that settles